Okay, magandang araw, class. Ngayong araw ay pagtutuunan natin ng pansin yung session 9, yung pangalawang session sa module number 4. Okay? So gaya ng sabi ko, unfortunately ay hindi nag-push through yung recording natin for session 8 kasi although na-record ko na siya, habang piniprepare ay na-corrupt yung video. Kaya unfortunately, I had to recycle yung ating session number 8. So anyway, hopefully, kung nakita nyo na to, ibig sabihin, successful naman yung session 9 recording natin. It just so happens na nagbabagal na kasi yung aking device, kaya bumigay na siya nung nakaraan. Okay, before we proceed for our session 9, let's have a quick Module 3 overview. Yung Module 3 po natin na nakaraan is about the modernization of ideas. Module 3 made us realize that ideologies, knowledge, as well as cultures are also being produced, disseminated, and traded in human history. But the process or this process has intensified in the contemporary world. So naalala natin, di ba, na yung mga knowledge, yung culture, yung ideologies, all of which are yung tinatawag natin ng mga discursive social forces, ito ay para din siyang mga produkto. Okay, parang mga produkto din ito na umiikot siya, pinoproduce din siya, at tinitrade din siya sa kasaysayan ng mundo. Pero alam natin through the types of media that we discussed last time before we went to answer your midterm examinations, di ba, nung session 5, yung different media na yon over time or sa kasaysayan ng tao, ng lipunan, ay nag emerge sila. Sa contemporary world, yung media na nag-emerge sa atin, sa panahon natin, is yung electronic, and sa mas recent na panahon ay yung mga tinatawag na digital media. Okay? So, sa current module po, sa module number 4, we will discuss how social forces of modernization impact social life and experience. So matapos nating malaman yung mga puwersa, yung mga material, pati yung mga discursive forces na nagda-drive ng modernization, dito naman susubukan nating unawain yung mga forces na yon at kung paano niya nai-impluwensyahan at nagkakaroon ng impact doon sa social life ng at experience ng mga tao. Okay, so ultimately uh, the global economic and political systems as well as cultural systems, no, yung mga proseso ng kultura ay nararamdaman ito eh. Yun kasi yung isa sa mga punto ng ating subjects, no, yung ng ating kurso, na maintindihan at magkaroon ng appreciation kung paano nga ba nauunawaan ng kung paano nararamdaman at nararanasan ng mga tao yung mga puwersa sa contemporary world as we have discussed previously. So for the second topic, no, yung session 9 natin, session 8 is the global city. The global city, we know, ito yung physical manifestation ng globalization as well as modernization. So para hindi po tayo malito, related naman kasi talaga yung globalization and yung modernization. Modernization, ito yung proseso na ongoing siya, di ba? Ito yung nagsimula nung Industrial Revolution, nagkaroon ng ano tawag doon, nagkaroon ng rapid social changes at up until now ay nangyayari siya. Yun yung modernization. Pero sa panahon natin, merong unique na paraan o meron tayong unique na prosesong nararamdaman, nararanasan sa gitna ng modernization. At yun ay yung globalization. Okay? So, what we mean by last week when we say that global cities are physical manifestations of globalization, we are also essentially saying that global cities are also physical manifestation of modernization. Ibig sabihin, lahat ng mga benepisyo, lahat ng mga pros and cons ng isang modern society, ng isang globalized society, ay nakikita at nararamdaman natin sa isang global city.
So yun yung unang topic natin for Module 4. And for our second topic sa Module 4, Rapid Social Change and Shifts, Session 9 will talk about global demography and migration. So let us proceed. Just a reminder para lang remind tayo o para lang ma-align tayo dun sa mga aasahan natin. So nung July 21, we discussed about the global city. Although hindi natin na hindi natin na kumpleto yung actual na video sana na uh, dedicated sa inyo. Pero at least ay right on schedule pa rin tayo. And then today ay global demography and migration po yung topic natin. And please take note that on Saturday we will not meet neither as a synchronous or synchronous session. Okay, so reading break po yan, magpahinga po kayo, aasahan ko na makakapag-relax kayo kahit papaano, mag-enjoy kayo, etc. Okay. Of course, we all know that this material is for your use only. Yung mga class materials na ginagamit natin, yung mga readings, yung mga videos natin. Of course, except kapag publicly available naman yung mga materials. Okay? So anyway, ang learning outcomes po natin para sa session natin is una, for you to explain the theory of demographic transition as it affects global population. Ano yung theory of demographic transition na yan? Malalaman po natin yan maya-maya. Second, analyze the political, economic, cultural, and social factors underlying the global movements of people. And of course, lastly, is display first-hand knowledge of the experiences of OFWs. Okay, I know that some of you maybe have parents or family members that are currently working abroad. Ito siguro mas magbibigay sa atin ito ng mas malalim pa na pag-uunawa doon sa danas natin na yun. No? Of course, alam po natin as we go along sa ating recorded lecture, alam natin na yung mga page numbers po ay mahalaga para kada page ay meron kayong nasusulat. Okay? Okay, so please be reminded, class, that our session is actually divided into two parts. The first part is about global demography and the second part is about global migration. Magkaibang topic po kasi yan, although interrelated po sila. No? Pareho po silang social impact or social change na nararanasan sa gitna ng modernization. Okay? So para po sa part 1, on global demography. Ano po ba ang demography? Mamaya malalaman po natin. Or before tayo mag-proceed dito sa quick survey natin, no, alam natin na ang demography is the scientific study of population. So why? Magkaroon lang tayo ng kaunti or munting exercise. So para dito sa quick survey na ito, sagutan lang natin dito sa area ng inyong handout yung mga sagot. So you don't have to write the questions. You just number it and answer your questions. Okay, write down you just have to number it and write down your answers. Okay, so first question, what is your relationship status? First, or A, are you single? B, are you in a relationship? C, married or living in? Or D, it's complicated. Say, okay, so yun yung sagot natin sa number 1. Number 2, what is your preference on marriage? A, want to get married. B, don't want to get married. Or C, you're still undecided. Okay. So number 2 po yan, no? Pero may follow-up question po yan. 2.1, pumiyok pa nga. Okay, follow-up question po natin, 2.1. For those who want to get married, what is your ideal age for marriage? Okay, so ilagay na lang po natin sa ating papel or dun sa ating handout, ano yung ideal age for you to get married in the future if you are interested to get married. Again, in the future. Question number 3, what is your preference on having children? And I would like to highlight na in the future po ito ha. Okay, what is your preference on having children in the future? A, want to have children.
B, don't want to have children, or C, undecided. And just like the previous question, we also have a follow-up question for this 3.1. For those who want to have children, how many is your ideal number of children? So ilalagay lang din natin yung ideal number of children natin, no, doon sa 3.1. And last question, what is your lifestyle preference? So ito ay tumutukoy siguro sa in the future, ano yung ah, ano yung gusto nyong lifestyle or nakikita nyong lifestyle sa para sa sarili nyo in the future. So una, do you foresee yourself living in the city, having a city life? Or B, do you see yourself in the future as living in the province, in farm or rural life? C, sumakses abroad. Or letter D, others, please specify is D, if D yung sagot ninyo. Okay, so why are we asking these questions? Ano kinalaman nito sa ating lecture or lessons? Kasi, yun na yun. So anyway, as we mentioned, no, that demography is actually the scientific study of population. But why study population? So, dalawang tanong na yan. No? Parang, why are we asking these questions in the first place? Kasi class, these are the examples of questions that are being asked by a demographer, okay? By a population scholar. Bakit natin kailangang malaman yung detalye about sa population? Bakit merong demography in the first place? Ano yung kinalaman niyan sa pag-uunawa ng contemporary world, no? So, let us proceed sa page number 2. Nandito po yung mga demographic facts po natin. Meron tayong makikitang mga ano dyan, no? Mga graphs. So ano ba tong graph na to? Bakit may ganito? Ano tong mga bahagdan na ito? So ito po class, tinatawag po itong population pyramid. Okay? So because generally generally the shape of these population graphs are pyramid-like. So kaya ang tawag sa kanya is population pyramid. So meron din tayong guide about how to understand or how to read itong population pyramid natin. Dito sa x-axis, ito po ay tumutukoy doon sa number of population per sex. Per sex siya kasi makikita nyo na nakahati siya sa gitna, yun yung 0.0, okay, yung 0 point nila. And then yung mga population papunta sa kanan, at least in this graph, yung color red or pink, ay yung population ng females. Whereas dito naman sa kabila, no, sa papunta sa kaliwa na color blue, ito naman ay tumutukoy sa population ng males. Alright? What about yung sa mga y-axis? Sa y-axis, ito po ay tumutukoy doon sa age and year of birth. So para maintindihan natin, alam natin, makikita agad natin kung ilang taon, or ulit, makikita agad natin sa graph na to kung ilan yung population ng kada age group. Ibig sabihin, makita natin agad mas mahaba ba or mas, ang tawag dito, ang population ba ng mas nakatatanda ay marami kaysa sa mga mas bata, or it's the other way around, mas marami ang mga bata kaysa sa matanda. And also, makikita din natin dito sa format ng ating ng ating population pyramid na makikita agad natin kung sino yung mas marami or ano yung bilang ng mga lalaki compared doon sa mga kababaihan. So why is this important? So yun yung pag-aaralan natin, bakit mahalagang pag-aralan siya or bakit mahalagang malaman natin siya. Also, we also have a series or a pair of population pyramids dito sa Pilipinas. So ito po yung magsisilbi ninyong assignment for video essay para sa inyong ikalawang video essay for our asynchronous session. You will have to explain your observation. So observations lang naman, you don't have to provide an analysis on why. So i-describe nyo lang batay doon sa dinescribe natin tungkol sa yung x-axis, tungkol sa yung y-axis. So i-compare lang natin siya at i-mention lang natin lahat ng mga pwede nating i-mention.
Okay, malinaw po yun? Okay. Before we proceed, at dahil tayo din po ay tumutukoy dito sa um, population pyramid ng Pilipinas, meron akong gustong ipanood sa inyo. This will take, medyo mahaba siya, mga 5 minutes. Pero trust me, it's all worth it and it's totally relevant sa ating pag-aaralan. Okay? So, let us watch this news report from GMA News. Okay, ayaw niya mag-play. Nasa 8.2 billion ang bilang ng mga tao sa buong mundo as of 2025. Ayon sa United Nations, pagdating ng taong 2030, posibleng mas marami na ang bilang ng mga edad 80 pataas kumpara sa bilang ng mga sanggol. At pagdating ng 2080, ang bilang ng edad 65 pataas ay mas marami na sa mga batang edad 18 pababa. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagbaba ng global fertility rate o bumababang bilang ng mga nagbubuntis at nanganganak sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas. Sa katunayan, record low ang fertility rate sa ating bansa nitong 2025. Batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang total fertility rate o TFR ng mga Pilipinang 15 to 49 years old sa nakalipas na mahigit 3 dekada. Ang TFR ay average na bilang ng magiging anak ng isang babae hanggang sa edad na pwede pa siyang magbuntis batay sa kasalukuyang age-specific fertility rate. Ayon sa PSA, noong 1993, ang TFR sa Pilipinas ay 4.1 children kada babae. Ibig sabihin, on average, nasa 4 ang anak ng kada babaeng edad 15 to 49 years old. Pero pagdating ng 2025, 1.7 na lang ang TFR o 1 hanggang 2 na lang ang anak ng bawat Pinay sa nabanggit na age group. Ang 1.7 na TFR nitong 2025 ay higit na mas mababa sa 2.1 replacement level fertility o ang kinakailangang bilang ng mga anak para magkaroon ng kapalit ang kanyang mga magulang at magkaroon ng stable population. Ayon sa mga eksperto, parehong may disadvantage at benepisyo rin ang pagkakaroon ng low fertility rate ng isang bansa. Ang record low fertility rate sa Pilipinas, good news kaya o dapat bang ikabahala? Ayon sa International Monetary Fund, ang low fertility rate ay pwedeng maging balakid sa pag-unlad ng ekonomiya. Mas kokonti kasi ang worker, so bilang ng mga nagtatrabaho, kumikita ng pera, gumagasta at nag-iipon. Liliit din ang bilang ng taxpayers kaya posibleng magkaroon ng funding gaps o mas kokonting pondo para sa mga programa ng gobyerno. Pwede ring bumagal ang innovations. Sa kabilang banda, sinasabi naman ng ilang eksperto na pwedeng makabuti ang low fertility rate ng isang bansa. Ayon sa pag-aaral na binanggit ng Population Connection, isang advocacy organization sa Amerika na nagsusulong ng universal access sa reproductive healthcare at family planning, kung kokonti ang anak ng mag-asawa, mas malaki ang pwede nilang ilaang gastos at investment kada anak. Kaya kahit kokonti ang workforce sa bansang mababa ang fertility rate, mas mataas naman ang kalidad ng mga manggagawa. Ayon din sa ekonomista at co-chairman ng Energy Transitions Commission sa United Kingdom na si Adair Turner, hindi magiging problema ang pagtaas ng dependency ratio o ang paglobo ng bilang ng dependents kumpara sa bilang ng working age population. Kasama kasing binibilang sa dependency ratio ang mga sanggol at mga bata. Kaya kung mas kokonti ang isinisilang, liliit din ang dependent population. Dito sa Pilipinas, kasabay ng pagbaba ng total fertility rate ay ang pagkonti rin ng teenage pregnancy. Mula sa 10.1% noong 2013, 4.8% na lang ng mga babaeng 15 to 19 years old ang nagbuntis pagdating ng 2025. Bagaman marami sa batang ina ay mula sa vulnerable sectors o yung mga mababa ang pinag-aralan at galing sa mahirap na pamilya. Dumami rin ang institutional births o yung mga nanganganak sa mga pasilidad na may sapat na gamit at trained healthcare personnel, gaya ng mga ospital, birthing center o clinic. Bumaba ang bilang ng under 5 mortality o yung mga batang namamatay bago sila umabot ng 5 years old, maging ang infant mortality o pagkamatay ng sanggol bago ang first birthday, at ang neonatal mortality o mga batang namamatay sa loob ng 28 araw mula sa kanilang pagkakasilang. Dumami ang mga batang nabigyan ng mga basic antigens o bakuna
at lumiit ang porsyento ng mga misis na nagsabing nakakaranas sila ng physical, sexual o emotional abuse mula sa kanilang partner. Ayon naman sa Commission on Population and Development, bagamat positibong economic indicators ang pagbaba ng fertility at birth rate sa Pilipinas, dapat umanong paigtingin ng gobyerno ang mga programa para sa reproductive health education, pagtuturo ng life skills, access sa adolescent-friendly health services, pagbabawas ng school dropouts at pagsugpo sa kahirapan. Lumalabas din kasi sa survey ng PSA na mas maraming anak ang pamilyang mahihirap kumpara sa mga mayayaman. Mas marami rin ang anak ng mga babaeng nasa mas mababa ang pinag-aralan. Tuloy ang debate kung mabuti ba o masama ang magiging epekto ng mababang fertility rate. Pero ang laging paalala sa mga mag-asawa, magplano munang mabuti kung bubuo ng pamilya. Pagdating sa kakayahang pisikal, emosyonal at pinansyal, kayo'y dapat nakahanda. Ako po si Dana Tingkungko para sa GMA News. Okay, maraming salamat, Danny Tingkungko. Di ba, pakala mo reporter lang talaga eh. Pero, class, it is important for us to have an idea kung ano nga ba yung current na diskusyon tungkol sa population trends, no? Lalong-lalo na sa ating bansa. Dahil ito ay mayroong kinalaman doon sa mga proseso na pinag-aralan natin in the previous lessons, in the previous session. So babalikan natin yung ilang mga punto na na-mention kanina doon sa GMA News Report. Pero sa ngayon, let us proceed dito sa mga demographic facts na ipinakikita natin. So tayo po ay nasa page 3 na. Meron tayo ditong datos tungkol sa ratio between the sexes sa Pilipinas as of 2020. So for context, 2020 po kasi yung huling actually, meron ng recent, pero hindi ko alam kung na-publish na yung detalye at yung information doon. Pero yung currently published na census information ay nung 2020. So noong 2020, ang sex ratio natin sa Pilipinas is 103 per 100 women. So mas marami ng dihamak yung mga lalaki kaysa sa mga babae. Okay? So makikita din natin yung division dito, 0 to 14 years old ay merong 107 to per 100 females. Mas marami talaga yung mga pinapanganak at yung mga batang lalaki. Pagdating naman sa 15 to 64 years old, merong 103 males per 100 females. Mas marami pa rin siya, although mas kaunti. Pero mas nagbago siya or nagbago yung datos pagdating ng 65 years old and older. So pag yung etong mga pagbabago na ito sa ngayon, hindi pa natin siya mapag-uusapan kasi actually ibang usapin pa yung patungkol sa aging population, which we will mention later. But bukod pa dito sa sex ratio at pati yung sa edad, ano yung napapansin nyo doon sa division ng mga edad? Hindi ba kayo nagtataka, bakit ganyan? Bakit 0 to 14 tapos biglang 15 to 64? Hindi naman siya pantay, no? Parang hindi naman siya ano yung tawag doon? I forgot the term, pero hindi naman siya up to scale. May meaning po kasi yung mga yan, class. May meaning yung mga age groups na yan. Etong 15 to 64 years old, yung pinakamalaki, yan po yung tinatawag natin na productive age group. Yan po yung age group na kaya na nila theoretically magtrabaho. Di ba na-mention kayo na din sa video na kapag ka nabawasan na yung population, mababawasan na yung mga pwedeng magtrabaho, mababawasan yung mga pwedeng magbayad ng tax at yung magpatakbo ng ekonomiya, no, sa pamamagitan ng pagbibili nila, pagkukonsume nila, etc. So yun yung isang anggulo sa pagtingin sa population. No? Yung population ay lamang, productive tool lang ito para sa ekonomiya. So sa atin pong demographic studies sa Pilipinas, ang 15 to 64 years old po ay nakikita natin bilang mga productive age group. Actually, hindi lang sa Pilipinas, I think this is a demographic standard worldwide, no? Ano naman, sir, yung tawag dun sa mga 0 to 14 years old, tsaka yung mga 65 years old and above?
kung ang 16 or kung ang 15 to 64 ay ang tinatawag na productive age group, itong dalawa namang nasa gilid niya or nasa baba niya at taas niya ay tinatawag na dependent age group. Siyempre, yung mas bata tinatawag na young dependent age group at yung mas matanda ay old dependent age group. Or sa discussions, pwede rin siyang ma-mention as young dependents and old dependents. Bakit dependents? Kasi class, we know that yung mga young dependent age group na ito yung early days of life na marami pa silang kailangan, no? Especially yung mga bagong silang, okay? Ito yung maraming kinakailangan ng mga vitamina, maraming kinakailangan ng mga health-related concerns. At sa Pilipinas, dahil tayo ay kinokontrol natin or nire-regulate natin, as dapat lang naman talaga, nire-regulate natin yung health ng ating mga citizens. Ibig sabihin, health is actually a state responsibility. It is the responsibility of the state to ensure that these young people or young people grow up healthy. So kaya yung mga tax na sinisingil or yung mga tax na napoproduce mula doon sa mga productive age group ay nagagamit sa mga ospital, okay, nagagamit sa mga gamot, no, na pinapainom dito sa mga age groups na ito para lumaki silang healthy. Ganun din po yung mga older age group kasi syempre kapag ka 65 and older ka na, humihina na yung katawan natin at madalas hindi na tayo nakakapagtrabaho as we did nung mas bata pa tayo. Kaya ang nangyayari as people get older, they also become more dependent doon sa welfare state, no? O doon sa welfare programs ng mga estado like yung sa SSS. Although ang SSS kanila naman talaga yon, no? Pero technically kasi yung SSS ang tawag dito, yung SSS pension na natatanggap ng mga matatanda, actually yun ay galing sa mga kasalukuyang taxpayers. Yun yung hindi siya yung literal na nakaipon. Yes, merong mga nakaipon, pero kasi ini-invest yan ng government. Hindi siya naka-imbak lang, nakatago sa baul, hindi siya ganun. So the reality is, yung pension na natatanggap ng mga senior citizens sa panahon natin ngayon ay actually, ito din yung same, yung bulk no, is yung same taxes na extract or na collect from the productive age group. Kaya tinatawag na dependent itong dalawang extreme ages na to, yung sobrang mga bata at yung sobrang matatanda. Again, dahil sila yung umaasa doon sa state resources na pinoproduce madalas ng productive age group. Okay? So that is why mahalaga class yung pag-uunawa sa population, no? Yung pag-aaral sa population kasi it's primarily an economic concern. Kailangan malaman ng mga estado kung anong na nga ba yung hugis ng ating population. Mas marami ba ang mga bata sa atin or mas marami ba ang mga mas nakatatanda sa atin? So yun yung logic behind the population pyramid na na graph. At dito sa slide po natin makikita natin dalawang example na hindi regular yung shape ng kanilang population pyramid. So for example, dito sa Japan, one of the extreme cases of hindi na siya population pyramid pero nagiging inverse na yung kanilang population pyramid. Inverse kasi bumabaliktad na, no? Ibig sabihin, kaya siya inverse kasi di hamak na mas marami class yung mas nakatatanda sa kanila compared doon sa mga mas bata. At isa sa mga inaalala ng Japanese, of course, like for example, itong nasa graph na makikita natin, ito yung division ng productive age group. Kung i-compare natin yung population nila, halos mapantayan na ng population age group or halos pantay na yung bilang ng population age group at nung parehong mga dependent age groups, no? Yung young dependents pati yung mga old dependents. Now, concern siya sa Japan again because meron talagang economic concern kapag ka merong dependency yung mga age groups na ito.
So dito naman sa Thailand, makikita natin, this is actually a GIF ng progression ng population ng Thailand from the year 1960 to 2010. So wala lang ako nakita na data sa kasalukuyan. Also, mas nakakatuwa kasi tingnan to kasi makikita nyo talaga may animation between from 1960 to 2010 na na population nila. So 1960 makita natin na pyramidic yung kanilang population, mas marami yung bata, and then eventually during 1980s 90s nagkaroon ng decline sa birth kaya mas naging natapyasan yun doon sa baba. Tapos itong mga population na ito ay tumatanda sila, so hindi natadagdagan masyado yung bata kaya nagiging ganun yung kanyang shape, no? Parang hindi na siya pyramid pero parang diamond shape na siya. Okay, as we mentioned, demography is the scientific study of population. But why study population? As we've mentioned, governments are primarily concerned in maximizing or even regulating the economic benefits and the demographic window of opportunity, or what we also call the demographic dividend. Ano tong mga to? Gusto daw mapakinabangan ng governments yung tinatawag na demographic window of opportunity or yung demographic dividend. These are when the number of population ulitin natin. Yung demographic window of opportunity at saka demographic dividend, ito yung kapag mas marami yung bilang ng productive population kumpara doon sa mga dependent populations. Kasi makikita natin na hindi masyadong naboburden yung productive population doon sa kailangan sa pangangailangan ng mga dependent population. So hindi masyadong kinakailangan ng suporta para sa mga ospital, sa healthcare, or maging sa pension dahil maaaring magamit itong mga productivity na napoproduce ng productive health, ng productive population doon sa iba pang mga programa. Kaya ito yung tinatawag na demographic window of opportunity. Kasi, quote, imbes na mapakinabangan ng mga dependent age group ay pwede siyang magamit for other aspects ng economic activity. No? Pwede siyang magamit for development. So, saan ba galing kasi yung mga assumption natin tungkol sa population? Para sa page 3 to 5, at nasa second point na po tayo, economics of population, makikita natin dito yung opus o yung gawa ni Thomas Malthus at yung pag-discuss niya sa economics ng overpopulation. Si Thomas Malthus po ay isang Ingles na philosopher at pinanganak po siya noong 1700s. Okay? So itong sinulat niya, yung principles of population, may kinalaman yan doon sa human happiness Kasi nga, ang assumption niya is kapag sobrang dami daw, yung population ng mga tao, eventually malalagpasan nito yung rate ng food production ng mga tao. Kaya pagka nangyari yon, obviously magkakaroon ng kaguluhan or ng catastrophe kapag nangyari daw yon. So parang it makes sense, di ba, doon sa assumption ni Thomas Malthus na kapag madami ang population or overpopulated ang tao sa mundo, ay nagkakaroon po talaga ng risk. So for context, kung bakit nasulat ni Malthus ito, bakit nagkaroon siya ng ganitong assumption, no? Si Malthus po ay nabuhay nung panahon ng kasagsagan ng Enlightenment. Okay? At bukod pa ron, dahil nga si Malthus ay pinanganak noong 1700s, meron na siyang muwang, meron na siyang malay nung nangyari ang French Revolution. So syempre, kung igagamitin natin itong mga context na ito sa buhay ni Malthus, no, we can safely assume na, okay, kaya pala ito yung kanyang nagawang opus or yung nagawang essay. Kasi nga, una, panahon ito ng Enlightenment, so talagang na-encourage siya na i-share yung kanyang ideas. Pero at the same time, yung ideas na yun ay very pessimistic. Pessimistic kasi nasaksihan niya yung mga naging epekto ng French Revolution sa France. Although from England siya, pero still affected pa rin siya by the fact na nagbago yung lipunan sa France, nagkagulo sa France during the French Revolution, and that is because, according to Malthus, because of
the overpopulation in France, na hindi nakayanan ng food production ng France yung pagpapakain doon sa mga tao niya, no? Now, because of the Malthusian model, most policies on population control is ultimately an economic consideration. Alam na natin ito even today, even sa panahon natin ngayon. The purpose of controlling population is not primarily for welfare, para sa kasiyahan ng mga tao. No, ang primary concern ng mga estado, ng governments to control population is always or almost always economic ang kanilang consideration. But is population growth really to blame on economic challenges of society or of the world? Because we know, class, no, na madalas nating naririnig na kapag ka ang overpopulated ang isang bansa, it's most likely na mahihirapan silang makakope doon sa development nila. Like what Thomas Malthus argued. Pero ito nga ba talaga yung nangyayari? Is overpopulation really to blame pagdating dun sa mga challenges na yun? Now, I'm going to introduce you, class, doon sa tinatawag na theory of demographic transition. Ano po itong theory of demographic transition na ito? So meron siyang stages or meron siyang phases. Ang assumption o yung basic premise ng theory of demographic transition is that societies and their population change. Yun lang naman yung basic premise niya. At yung mga changes na ito, meron siyang kaukulang impact doon sa population and eventually doon sa ekonomiya ng bansa na yon. So yung meron tayong mga stages dito according sa ating slide dito, merong 4. Yung stage 1 yung tinatawag na expanding, kung saan meron siyang high birth rate, rapid fall in each upward age group due to high death rates, short life expectancy. Okay? Sa stage 2 naman, ito yung meron tayong high birth rate, meron ding fall in death rate as more living in middle age, slightly longer life expectancy. Dito naman sa stage 3, yung tinatawag na stationary, declining birth rate, low death rate, and more people living to old age. Whereas dito naman sa stage 4, low birth rate, low death rate, higher dependency ratio, o yung mas marami yung mga young dependents and young dependents, as well as longer life expectancy. Now, something here, or somewhere here, nagsimula yung demographic dividend. Bakit? Kasi nung nagsimulang mabawasan yung population, yung birth rate rather, nung simulang bumaba yung birth rate ng isang bansa, doon magkakaroon ng pagkakataon na mabawasan din yung demographic dependent, yung mga young dependents, no? Okay. So isa pang pagsisipat or pagtingin dito sa demographic transition na ito. So may mga stages nga tayo, usually it's 1 to 4 stages, at tong stage 5 na nandito ay highly speculative lang siya. So doon sa stage 1, makikita natin na sobrang taas pareho yung birth rates at yung birth and death rates. Kaya nananatiling stagnant or mababa yung population. Whereas dito sa second stage, makikita natin na bagaman unang bumaba ang death rate, sumunod ang birth rate dito, pero kahit mababa sila pareho or bumababa sila pareho, mas marami pa rin yung rate ng birth kesa sa death. Kaya nagpapatuloy pa rin na pataas, naging gradual lang yung gradual na pataas yung bilang ng population. Okay? Dito naman sa stage number 3, makikita natin na biglaan na ding bumaba yung birth rates kasabay ng death rates. Pero dahil mas mataas pa rin yung birth rate kaysa sa death rate, relatively, dumarami pa rin yung population. Pero ano yung mapapansin natin dito sa stage 4? Sa stage 4, makikita natin na parehong mababa at nagpa-fluctuate, no? Or parehong halos magka-level na sila. Parehong mababa yung birth and yung death rates. At ang nangyari dito sa population, imbes na tumaas, ay magiging stagnant po siya. Okay? So,
pansinin natin tong graph na to, class. I-review natin siya from the perspective of European modernization. Maalala natin yung timeline na ginawa natin. So this is time kasi. Something happened before mag-start yung stage 2 or phase 2 nitong demographic transition. So alam natin na malaki yung naging impact ng industrial revolution sa bawat aspeto ng lipunan at kabilang dun, class, is yung pag-transition ng population. Okay, ng demography. So isa sa mga pinag-aaralan sa demographic transition, of course, is bakit nagkaroon ng transition in the first place. For context, hindi ito rule as general rule, pero ito ay of course observable sa European countries or European societies. Okay? Population scholars, demographers, and other social scientists have pointed out that the contemporary economic successes and technological innovations can be attributed actually to global population growth. Ano sinasabi nila dito? That according to Claudio and Abinales, population growth has in fact spurred technological and institutional innovation and increased the supple of human ingenuity. Okay? What do we mean by this? Ibig sabihin pala, nung mas dumami yung population ng mga tao sa mundo, ay naging din ito, opportunity din ito para mas lalo pang mag-develop and mag-modernize yung mundo. How is that possible? Let us demonstrate. How is value created? Oops, bumalik tayo. Let us demonstrate how is value created. So, imagine meron tayong supply ng raw materials, which is yung, in this case, tela. Meron siyang presyo, may dalawang dollar sign dyan, di ba? So may presyo siya. How is value created? Bakit kapag ka naging damit na siya, mas mahal na yung damit kesa sa dun sa tela na pareho lang naman ng materials? Somewhere here, value is created, but what is it? Okay? It is right to assume that value is created by labor. And labor can only be given by, of course, by people. In other words, class, the more productive population is, the more the workforce that can produce wealth and consequently wealth. Ibig sabihin, kapag ka mas marami yung bilang ng population, ng productive population, ibig sabihin, mas maraming opportunity na makapaglikha ng value kasi maraming labor ang pwedeng ma-acquire. And consequently, yung value na yun ay nagtatranslate eventually into wealth. Pero may tanong tayo. If population growth has enabled tremendous economic growth, then why is there a huge gap in wealth among the population? Why are there few billionaires and billions who have few? If ang population growth pala ay nag-cause ng development and innovation, bakit sa panahon natin ngayon, very intense yung division ng mga mahihirap at mayayaman? Why are there few billionaires? Meron na nga tayo isang trillionaire, no? Itong si Elon Musk na nandito sa picture. Why are there few billionaires and billions who have few? We can assume, class, no, that economic crises are actually not an issue of overpopulation, but an issue of wealth distribution. So it will always go back to the fact that the world is not equal. Actually, nung pandemic, nagkaroon po ng malalang observation yung mga ekonomista, no, at mga business na sa business sector, naging triple or basta dumoble ng higit sa doble yung bilang ng kita ng mga kapitalista, ng mga billionaires noon. So the rich got richer and while the poor got poorer during the pandemic, no? Habang tayo ay nahihirapan, habang tayo ay nagdurusa, nagdarahop nung panahon ng pandemya, ang mga mayayaman na ito ay nagpakasasa sa yaman na nilikha ng lakas paggawa. Or ibig sabihin, may exploitation na nangyari. Kaya ganyan yung gap, no, between the rich and the poor. So yun yung economics behind
population control. So what about politics of population? So nasa page 9 to 10 na po tayo. Una dito, of course, is yung women in the state. So the struggle for reproductive rights. Women have always been in the middle of the debate on population control to achieve economic equilibrium. For example, policies on family planning and abortion. Class, I already told you, no, that population control is a matter or is a mechanism to control the economy. Okay, para mag-economic yung concern ng population control. Now, why is this an issue? Kasi when you want to, if you're a leader of a country, no, and you want to control the population, ang una mong aatakihin ay yung mga kababaihan dahil sila ang may kakayahan na makapagdalang tao at magpanganak ng mga tao. Okay? So kaya yung mga policies about birth control or even about abortion, ito ay may kinalaman doon sa hangarin ng Estado na makontrol at mamonitor ang population to control and to maximize yung contemporary world systems. Right? So for example, mas beneficial ang mas kaunting population. So therefore, yung programa ng gobyerno ay pakontiin ng population through family planning or abortion. So minsan, yes, merong economic access. Okay. Minsan or madalas merong economic concern ang population control, pero may instances din na purely political, no, yung kanilang motivation. Well, economic siya nakaugat pero political yung naging labas niya. So for example, yung cultural genocide as a form of population control, the case of Canada's residential school system, which aimed to integrate the native population into the Western culture and way of life. So for context lang class, no, yung Canada kasi isa siyang settler colonial colonial settlers po sila. Ibig sabihin, yung mga Canadians na nakikita natin yan, sila Justin Trudeau, sino pa ba yung mga Canadians na kilala natin? Ako wala akong masyadong kilalang Canadians. Pero the idea is, yung mga puti na yan, galing namang Europe yan eh. Nagsettle lang sila. At meron actually mga existing ng mga original na mga Canadian natives na nauna nang nakatira o nauna nang nabuhay even before the settlers came. Now, why is this an issue? Nung panahon class, no, na nagkaroon ng settling or nagkaroon ng mga settlers from Europe, ang Canada, ang concern nila primarily is to control the population. Ang concern nila is kailangan nating bawasan yung bilang ng mga native Canadians na to para hindi sila mag-aalsa sa atin. Kasi nga, nagsisettle lang sila illegally. Nung una, syempre illegal yung kanilang ginagawa. But the idea is they want to control the native population through integrating or hindi sa pamamagitan ng dahas, pero kundi sa pamamagitan ng pagpapakalimot sa kanilang mga kultura. So kaya siya tinatawag na cultural genocide kasi itong mga residential schools na ito sa Canada, dito in-indoctrinate talaga, no, o talagang tinuruan yung mga native children kung paano ma-integrate sa white culture. Kaya dito sa picture sa kanan, itong may teacher sa likod na madre, ayan actually ay isang karumal-dumal na picture. Kasi mapapansin nyo napakaikli nung buhok ng mga batang babae dyan. And mas lalo siyang nakakapanindig balahibo kapag nalaman natin that actually in Native Americans, including in Native Canadians, hair is a sacred symbol. So ibig sabihin, it is part of their identity as indigenous Canadians. Pero nung ginupit sila during this time, of course, it is a manifestation or it is a message that the Canadian government does not want their culture or are not concerned about them or their identities exactly. They are interested only in controlling and integrating the population. Okay? Some argue that the Canadian government's
policy on racial integration is an attempt to control the native population in favor of the European settlers, as usual. Okay? So it was only until 2022 when Pope Francis visited Canada to apologize to the indigenous peoples for the abuses and the role of the Catholic Church during the uh, residential school system of Canada. Now, hindi tayo magpo-focus masyado dito sa, I see Pope Francis pumunta sa Canada para mag-sorry. Again, this is just a proof that the atrocities that were done in Native Canadians were true. Okay, may katotohanan doon at may social impact ito. Okay, so what we say, or what do we mean when we say that anti-population policies is also a matter of population control, or it's also a matter of controlling the population? Sorry, naggamot kasi ako kaya medyo drowsy tayo, no? Especially in the global north, anti-immigration sentiments are often rooted on rising immigrant populations and declining domestic population, like that of the US. Kaya nga very sensitive sila doon sa bilang ng mga colored people or ng mga ng mga immigrants sa kanila, kasi nga of course they are worrying na eventually malalagpasan tayo ng bilang nitong mga taong ito. Baka hindi na tayo magkaroon ng significant power sa state. So may mga ganong instances. Okay? What about the culture surrounding population? So, rural families often prefer more children as opposed to urban families. B, population bomb as justification for impunity. For example, Duterte's bloody war on drugs campaign in the Philippines. So dito sa una, rural families often prefer more children as opposed to urban families. Why is that? Primarily class kasi sa rural families, ito yung mga sakahan, di ba? Yung farms. So prefer nila yung pagkakaroon ng mas maraming anak kasi mas maraming katulong doon sa manual labor na kinakailangan para sa pagsasaka, para sa farming. Okay? So it makes sense. Whereas dito naman sa urban cities, 'di ba we mentioned last session doon sa global city na kapag ka nasa global city or even other cities in that, for that matter, mas nagiging competitive yung mga tao. Kasi nga, nakasentro ito ng neoliberal system yung mga global cities, di ba? So therefore, magiging competitive siya. Most likely, yung mga bilihin sa mga cities na ito ay sobrang mahal, tapos yung kultura ay sobrang iba, kailangan laging mabilis, fast-pacing, competitive, etc. That is why sa urban families, iba din yung kultura or yung paniniwala pagdating sa family or even having children. Itong picture na kinuha ko lang naman sa internet, no, ito ay tumutukoy doon sa mga couples na no kids, double income. DINK. Okay. Binaliktad ko lang, sorry. So DINK is, yung DINK movement or DINK is double income, no kids. Again, because we can assume that it makes sense in the urban context. Right? So yun yung impluwensya ng global cities and yung mga proseso ng modernization pagdating sa kultura surrounding population. Now, what about dito sa population bomb as justification for impunity? Population bomb literally means yung pagdami ng population o yung mabilis na pagdami ng population. Di ba we have this culture, we have this thinking that kapag mas marami ang population ng mga tao, like what Malthus mentioned, pag mas marami yung population ng mga tao, mas kaunti yung resources na paghati-hatian and therefore magkakaroon ng kaguluhan. But eventually, na-debunk na natin itong argumento ni Malthus, right? We know that actually sa contemporary world, nagamit pa nga ng contemporary world yung dami ng taong ipinanganak o yung dami ng tao for that matter kasi sila eventually naging workforce. Sila yung naging dahilan kung bakit
maraming kita yung mga kapitalista kasi imbis na bayaran sila doon sa value na kanilang ginagawa ay binabarat sila doon sa mga maliliit na sahod. Okay? So kaya na-mention ko din class kung saan ginawa yung value kasi mahalagang konteksto yon sa debate or doon sa argumento about population control. Na ano kinalaman ni Duterte dito? Unfortunately, because of that rhetoric, because of that narrative, na-justify yung pagpatay actually, no? Yung pagkakaroon ng kultura ng impunity nung panahon ni Duterte. Pagka merong mga addict na namamatay or hindi nga, kahit nga hindi pa napatunayan na addict, pagka may namatay sa kalsada, ano yung madalas na sinasabi? Okay lang yan, taga-squatter lang naman yan eh. Okay lang yan para mabawasan yung populasyon natin. 'Di ba? Parang it's a horrific statement kasi to think that human life is less than economic consideration. It's something about your it says something about your morality. Okay? So anyway, just those are just examples and something to reflect over when we talk about the culture surrounding populations. Depende of course sa kung nasaan ka nakatira, ano yung pinanggalingan mo, ano yung mga karanasan mo, iba yung magiging kultura at even yung paniniwala natin when we talk about population control. Okay? Malinaw po yun? So doon po nagtatapos yung part 1 ng ating discussion. As I've mentioned, meron pong 2 parts, no, yung ating discussion for today, yung session number 9. So of course, along the way, dahil ito naman ay asynchronous session, you can of course pause, drink water, mahinga muna. It's your own pace, although meron tayong mga deadlines na kailangang tandaan. Okay? So now, proceed po tayo sa part 2 on global migration. Before we do that, I want you guys to understand what mobility is. Humans have always been drawn to move from one place to another. We are a global species because of thousands of years of mobility. So can you imagine that na nagsimula sa Central or even South Africa yung mga ninuno natin sa species natin, no? Pero eventually, we were able to migrate and to even conquer. If we can say the term conquer or habituate the world, no? Ayun, so yun yung idea behind that. Mobility, however, has different definitions and purposes depending on the type of society it is practiced. So una dito, syempre, yung hunting and gathering societies where mobility is a matter of survival and a way of life. Of course, because you are literally hunting and gathering, you want to maximize your your energy at kailangan mong kumilos para meron kang mahunting na mga hayop or even para meron kang mag-gather ng mga halaman. So literally, mobility o yung pagkilos ng isang tao during the hunting and gathering society is a matter of survival. Okay? Next, what about for horticultural and pastoral societies? Mobility is also for the sake of survival but with limited range. Bakit limited range? Of course, unlike hunting and gathering societies kung saan pwede kang mag-decide saan ka pupunta. Pagka andyan na yung winter, punta na tayo dito. Pag ubos na yung pagkain dito sa gubat na to, pumunta tayo dun sa kabilang gubat. Unlike that, during horticultural and pastoral societies, limitado na yung kanilang kalayaan. Again, because they are bounded by their flock, by their property. Okay? So, pakilimitado kasi syempre kapag magmamigrate kayo, kailangan mo i-consider yung mga kakaining halaman, no? Ng mga, in this case, yung mga sheep, goat, cow, okay? At iba pa mga hayop na, ano tawag dito na, iba pang hayop na kanilang pinapastol, no? So that's the idea about the mobility when it comes to horticultural and pastoral societies. However, class, mobility became more difficult surrounded with more rigid policies during the agrarian or agricultural societies. It was this period when mobility was recognized or conceptualized as migration. So, bakit kaya? Bakit kaya it was during migration it was during the bakit kaya sa tingin ninyo it was during the agricultural societies where migration was conceptualized? Although to be fair, migration and
migration and mobility are one and the same. It's just that may specific lang na bubong itong hinahanap na, oh, wait lang. Hindi ko alam kung makakat ko siya or may edit ko siya. Napapapikit na ako kaya hindi ko alam kung saan galing yung bubong. Okay. Basically, mobility and migration are just one and the same. Pero may specific na characteristic yung migration, hindi yung bubong. Kaya ganito siya, no? So, migration class is what? Migration means crossing the boundary of a political or administrative unit for a certain minimum period. Okay? So, before we move on, magpo-pause lang ako saglit. No, ako yung kailangan ng break ng mga 30 seconds to 1 minute. Sandali lang. Or pwede nyo i-skip. Okay. So I figured I needed some water kaya kumuha lang ako ng tubig. Anyway, so sinasabi natin na that migration means crossing the boundary of a political or administrative unit for a certain minimum period. So kaya na coin or kaya it was during agricultural societies nag-emerge yung term na migration kasi it was also during the agricultural societies na uh, nag-settle na yung mga tao at nagkaroon ng mga borders, no? So yun yung idea behind that. What about migration during the industrialized societies? So it says here that industrialization paved the way for modernization of societies. This was defined by thick internal migration, primarily from rural farms to urban cities. We discussed this last Thursday. No, ito yung topic natin ng global cities that cities emerge during industrial societies kasi nag-migrate no yung mga farmers, yung mga dating pesante at naging factory workers sila. So nag-migrate sila from farms to urban areas. Okay? It was also during these industrial societies. Now, how are we going to define contemporary migration? So pages 19 to 21 na po tayo. So ang dami, no? Ang dami ng mga definition of terms na kailangan nating malaman. So internal migration, it refers to individuals moving from one location to another within the same country, etc., etc. Hindi ko na siya babasahin kasi kaya naman natin siyang basahin. Pero ito lang class yung gusto kong matandaan ninyo. Na itong mga terminolohiya na ito, itong mga definitions na ito, they only exist because they are needed in the contemporary political system. No, nangyari lang siya or nag-emerge lang itong mga terms na ito as beginning the modernization of societies. And up until now ay meron tayong mga binabago, meron tayong ina-amend, dinadagdag, or even binabawas dito sa mga terms na to. Okay, so again, these definitions exist because they are needed in the contemporary political system, for example, defining what a state is. Now, what are the economic and social costs of migration? Migration in the age of neoliberalism.
primarily driven by economic necessity. Of course, alam naman natin to, no? Siguro yung iba sa inyo may mga parents or may mga family members na OFWs. Bakit sila nag-OFW? Bakit sila nagtrabaho sa ibang bansa? Wala lang, gusto lang nilang maranasan yung snow. Sawang-sawa na sila sa init ng Pilipinas. Hindi ganun, di ba? Hindi ganun yung reason nila. The reason primarily, of course, is to have a better opportunity. So primarily, economic necessity talaga yung nagda-drive ng mga tao sa contemporary world para mag-migrate sila. Okay? Immigrants and guest workers are often driven to search for better employment. This is true for both internal and international migration. Alam natin na bakit nga ba kayo halimbawa sa PUP nag-aaral kahit marami sa inyo ay from the provinces na malalayo, kasi alam natin that yung opportunity ay unfortunately concentrated lamang no dito sa Maynila, sa Kapitolyo or sa kapital ng ating bansa, no? Kaya it's also a pattern during contemporary or modern societies. Pattern talaga siya na yung migration ng mga tao is almost always for the sake of economic necessity. Okay? Kabilang din sa economic and social cost ng contemporary migration class is yung overseas workers remittances have been proven to be significant for the economies of migrant workers origin countries. So like in the case of the Philippines, billion po actually yung halaga ng mga remittances ng mga OFWs na ito at isa tayo sa mga marami o pinakamalaking natatanggap na mga remittances na bansa sa buong mundo. Okay, so yan yung kanyang cost or benefit, depende kung ano yung pagtingin ninyo. Pero isa ito sa kanyang repercussion. Also still in the economic and social cost, it has been observed among receiver countries that xenophobia, racism, and anti-immigration policies continue to be popular. So, i-search nyo na lang kung ano yung xenophobia, but the idea, class, is because of the contemporary migration patterns in the contemporary world, yung ibang mga bansa, like Japan, in our example, no, ay dumadami yung kanilang anti-immigration sentiment. Bakit? Kasi nga kumukonti yung kanilang population at dahil nga sa globalization at dahil sa modern societies, mas naging accessible yung pag-travel sa Japan kasi nga 'di ba hyper hype masyado yung Japan. So maraming gustong pumunta doon and naalibadbaran na yung mga lokal actually sa mga imigrante para magtrabaho at mga turista para mamasyal. Ano na talaga sila diyan na aalibadbaran at nababother sila na baka mas dumami pa raw yung mga immigrants na population kaysa sa kanila. So kaya nga si Sanae Takaichi, ang unang babaeng prime minister ng Japan, ang nanalo, not because babae siya, but because nire-represent niya yung sentimiento nito ng mga Hapon. Conservative po si Sanae Takaichi. Kahit babae po siya na prime minister. Okay. Also still under economic and social cost is that locally, policies can be described as export-oriented that encourage domestic workers to migrate and work abroad na nagdudulot ng tinatawag na brain drain. So isang example nito ay yung mga nurses natin. Kahit hindi sa mga nurses, but the Philippines is one of the largest producers of pre-med professionals, including nurses. Pre-med, yung mga lab technicians, etc. Isa ang Pilipinas sa malaking producers ng mga pre-med. Pero saan sila napupunta? 'Di ba? Sa ibang bansa. Ano yung kanta na 'yon? Basta hindi ko na siya kakantahin pero 'di ba may kanta dati maraming na dito sa amin. Example pa nga, pero gigets nyo naman yung idea, di ba? Brain drain po yung tawag doon. At ano yung isa pang ebidensya or patunay ko na merong brain drain na nagaganap sa Pilipinas? So itong Balik Scientist program na ito, itong logo na ito, actually isa tong programa ng DOST, ng gobyerno, na pabalikin ang mga scientists na nag-aral sa ibang bansa at doon na nagtrabaho
para magsilbi at magtrabaho dito sa Pilipinas. Imagine that. 'Di ba may mga scientist tayo na magagaling, mahuhusay, pero hindi nagagamit yung ano nila, yung utak nila, hindi nagagamit yung skills nila para sa ikabubuti ng bansa. Yun yung tinatawag na brain drain. At harmful yon class sa ating ekonomiya, harmful yon sa ating lipunan kasi syempre imbis na makinabang ang bansa, ang mga kababayan natin doon sa skills ng mga scientists at iba pang mga skilled workers, no, yung mga professionals natin, yung labor nila, yung value ng labor nila ay napupunta doon sa bansa kung saan sila nagtatrabaho. Kaya ako kayo tinanong earlier kung ano ba yung lifestyle na gusto ninyo. Kaya shoutout sa mga nagsagot dyan na gustong sumakses abroad. Kasi ibig sabihin, ang mangyayari dyan, ma-exploit kayo ng ibang bansa at magagamit ng ibang bansa yung labor ninyo para madagdag sa wealth at sa profit nila. Imbes na makadagdag kayo ng wealth and profit dito sa Pilipinas. Although, is it your fault? Of course not. Again, one of the benefits of our subject is for you to realize that yung mga nararanasan natin dito sa Pilipinas, no, because of neoliberalism, because of globalization, and because of this modernization, hindi natin siya primarily kasalanan. Halimbawa, kung gusto niyo mga ibang bansa, nakakapanghinayang siya, of course, kasi imbis na magamit ng Pilipinas yung expertise ninyo, yung professional expertise ninyo, ay masasayang sa ibang bansa. Right? Mayaman na yan sila pero papakinabangan ka nila ng mas mura ang halaga mo. Pero hindi ko kayo masisisi. Kasi may mga nagtutulak sa inyo para mga ibang bansa. It's actually the design. Export-oriented talaga ang Pilipinas, even sa labor. At likewise, hindi lang export-oriented ang Pilipinas. Due to neoliberalism, the national economy is import-dependent, including the preference to improving foreign remittances. Dahil tayo ay import dependent, lagi na lang tayo, ay okay lang kahit walang mga, kumbaga parang ganito logic, no? Okay lang, wag na tayong magkaroon ng mga magagaling na teachers. Okay lang kahit wag na tayong magkaroon ng mga magagaling na mga scientists. Kasi nagtatrabaho lang naman sila sa ibang bansa eh. Mas malaki pa yung kita natin bilang isang ekonomiya kapag nagpapadala sila, pag nagre-remit sila. Kaya nga, di ba, ano napapansin natin sa education system class? Sa education system natin, ang lagi nating orientation, kailangan magaling kang mag-Ingles. Kailangan hospitable tayo, kailangan mabait tayo, kailangan globally competitive tayo. Kaya nga napipikon ako kapag may nakikita ko sa online na ang tawag doon, yung mga Pinoy baiters ng mga foreign content creators, ginagatasan nila literally yung mga Pinoy na akala nila diba parang yung Pinoy pride ay ginagatasan itong mga content creators na to. Pero ang point ay kasi we were trained talaga. No, we were trained, we were educated to be oriented towards going abroad. Okay? Kaya nga isa din sa mga dahilan o isa din sa ebidensya natin class is nagkaroon tayo ng sariling departamento sa migrant workers. Ito ay pinagdebatihan ng maigi sa Senado at sa Kongreso kung kung mag-establish ba ng panibagong departamento ang migrant workers. Ang argumento kasi diyan, kung magkakaroon ng departamento ng migrant workers, parang naging permanente na yung polisiya ng Pilipinas na magpadala ng manggagawa sa ibang bansa. Imbes na lang siya na panakip butas lang siya doon sa kakulangan ng trabaho sa Pilipinas. Gets ba? Parang apparently, yun na nga ang naging policy, ang state policy ng ating bansa, national policy, na okay lang yan, itong mga tinitrain kayo ng accountancy department ng PUP, eventually mapapakinabangan din kayo ng ibang bansa. Kasi yun ang disenyo ng ating politika, yun ang disenyo ng ating ekonomiya. Dahil yan sa neoliberalism, no? Now, speaking of migrant workers in the Philippines, let's talk about OFWs. The case of overseas Filipino workers is actually an example of a feminized migration. This pertains to the independent migration of females without male dependence and permission. So, para makita natin yung kahalagahan niya, for context, since the primary reason for migrating is for employment and males are more preferred by employers, migration remains a masculine activity worldwide. So dahil ba ang Pilipinas ay merong tinatawag na feminized migration, does it mean that we have finally achieved gender equality? Okay, it says in our official data, this is from PSA by the way, that
The total number of OFWs who worked abroad in 2024 is 57.2% ang females. Napakarami nun. More than half. Okay? So does it mean na meron ng gender equality? So let us see. So this sa ating susunod na graph, makikita natin dito yung type o yung major occupation group as well as yung bilang ng mga workers na Filipinos by sex. Ano yung napapansin natin? Dominant pa rin ang mga lalaki doon sa mga higher paying jobs like managers, professionals, technicians, etc. Meron lang ano no, meron lang konting exemption. Like dito sa asa na 'yon? Oh, apparently wala nang exemption. Kasi before, yung clerical support workers, if I'm not mistaken, during 2023, 2022, mas marami pang babae niyan. Pero apparently, mas dumami na pala yung lalaki. Saan nananaig, saan dominante ang mga babae? Doon sa mga tinatawag sa, ayun sa baba, yung elementary occupations. Ano yung elementary occupations na yan? Elementary occupation is actually a euphemism for low-paying jobs. Elementary meaning, hindi kailangan ng technical skill. Elementary basic. Parang ganun yung idea niya. At dahil basic siya, deserve niya ang mababang sahod. So, ibig sabihin pala, feminized ang migration ang migration sa Pilipinas, pero hindi siya nananatiling gender equal kasi ang mga kababaihan, ang trabaho na para sa kanila sa ibang bansa ay yung mga mabababang sahod lang. So imagine that. Okay? OFWs have also been at risk of violence, trafficking or modern day slavery, sexual harassment, etc. with while employed abroad. Hindi na tayo bago dito. No, familiar na tayo dito sa risk na kinakaharap ng mga OFWs pagdating sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Okay? The thing that frustrates me is that kapag meron tayong nababalitaan ng mga nasasaktan, binubugbog, or even trigger warning, even namamatay na mga, sorry, hindi namamatay, pinapatay na OFWs, parang sanay na tayo masyado. Di ba? Parang na tayong, ganun talaga. That frustrates me kasi parang ang pagtingin natin sa mga kababayan natin, or sa sarili natin for that matter, is ano tayo, expendable tayo. Tama ba yung term na ginamit ko? Ibig sabihin parang ano tayo, pwede tayong palitan anytime. What frustrates me is dun sa may mga family members na may OFW family members, it could have been your family members eh. It could have been anyone we know. Yung maging biktima nitong mga bagay na to sa risk ng violence na to. Kahit sabihin ng government ng Philippines na ginagawa nila ang best nila para matigilan or mapuksa itong mga krimen na ito, in the real world, wala talagang kinalaman or wala talagang kapangyarihan, walang real power ang Pilipinas. Kasi sovereign ang mga bansa eh. Sila ang nananaig doon sa bansa nila, sila ang masusunod. The government of the Philippines can only ask nicely to these countries to ensure na wala na ulit masasaktan or mapapatay ng mga Filipino overseas workers. Okay? So yun yung reality natin pagdating sa migration in the contemporary world as well as contextualized dito sa ating bansa. Okay? So yan yung lesson po natin, ito yung references natin. You also yung pinost ko, di ba, na parang ang tawag dito, yung additional references na sinan ko sa inyo, yung video. So parang I encourage you class na magbasa para hindi tayo ma-brain rot lahat. Anyway, this is a reminder class that today we discussed global demography and migration, and on Saturday we will not meet. Bagkus ito ay magsisilbi pong reading break po natin. Okay? So, sana pagkatapos natin ipasa yung mga requirements natin, yung video essay, pati yung mga notes, written notes po natin, ay magpahinga po tayo para makapaghanda tayo sa susunod na linggo. Ano ba yung gagawin natin sa susunod na linggo? Abangan. Charot lang. Wala namang major, ano lang, para lang meron lang tayong break ngayon. Okay? Sige, so
Diyan po nagtatapos yung ating diskusyon patungkol sa Module 4, Rapid Social Change and Shifts, Session 9, Global Demography and Migration. Okay, so I will see you on Tuesday next week. Tuesday next week na po tayo magkikita. Hopefully, makapahinga kayo ng maayos para hindi na kayo sabog gaya ng ano nangyayari sa akin ngayon. Sabog ako kasi pagoda tayo ngayon. So ayun, so I will see you on Tuesday.